Uuwi na si Mary Jane Veloso. Ito ang ikinagalak ng mga kapamilya at taga-suporta ng OFW matapos ang 14 na taong pagkakakulong niya sa Indonesia. Nakilala sa buong mundo si Mary Jane Veloso matapos siyang hatulan ng death sentence dahil sa iligal na drogang nakita sa bitbit niyang maleta. Biktima ng drug syndicate at human trafficking si Veloso. Isa lang siya sa napakarami pang OFW na nalagay sa peligro sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, mayroong 44 na OFW ngayon na nasa death row. Trabaho lang naman ang hanap ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya para kay Makabayan Chairperson Liza Masa, dapat proteksyonan ng gobyerno ang mga OFW. Kailangan talaga nila na suporta, especially yung mga OFWs in distress, yung shelter, at saka yung legal assistance. Pagsundo sa kanila, yung mga sasakyan, ganun kakongkreto. Kailangan nila ng kagiyat na repatriation. Dagdag ni Masa, kung sapat naman ang trabaho at nakabubuhay ang sahod sa bansa, di na mangangailangan pang makipagsapalaran ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. Well, sa kagiyat, kailangan na yung gobyerno natin ay nagbibigay proteksyon sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng problema. At saka syempre, yung napapangalagaan na yung kung ano yung kanilang sahod na dapat na makuha nila ay natitiyak. Kailangan talaga na proteksyonan ng ating mga kababayan laban sa trafficking. Ngayon sa pangmatagalan naman, itong lagi ng sinisigaw ng ating mga kababayan na trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Ayusin ang ating ekonomiya, nang sagon hindi na kailangan na lumabas pa ng ibang bansa ang ating mga kababayan. Mahigit isang dekadang paglaban para makauwi si Mary Jane Veloso. Yan ang pag-uusapan sa latest episode ng Alab Analysis kasama ang ama at ina ni Mary Jane Veloso. Susunod na. Maalab na pagbati, Pilipinas. Welcome sa Alab Analysis. Ako si Menchani Tilendo, humahalili kay Inday Espina Varona. Isang magandang balita ang bumungad nitong buwan sa gitna ng maraming issue na hinaharap ng ating bansa. Makakauwi na raw si Mary Jane Veloso, ang OFW na dating nasa death row ng Indonesia. Ikinulong si Mary Jane dahil sa natagpuang iligal na droga sa kanyang maleta na inilagay ng kanyang mga recruiter nang hindi niya nalalaman. Ngayong pinayagan ng Indonesia na may ilang kondisyon ang pag-uwi ni Mary Jane, kamusta na kaya ang OFW at ang kanyang pamilya? Makakasama natin ang mga magulang ni Mary Jane Veloso, sina Tatay Cesar Veloso at Nanay Celia Veloso. Maalam na pagbati po. Ano ang reaksyon ng inyong pamilya nang malaman ninyong makakabalik na sa bansa si Mary Jane? Masayang-masaya po kaming lahat. Mga anak ko, mga apo ko, lalong-lalo na mga anak ni Mary Jane. Sumisigaw kami, tuwang-tuwa po kami talagang para po bang naalis yung nakadagan sa aming dibdib. Napakasaya po namin. Ako naman, nagmumotor kasi ako. May hinatid ko dun sa bukid yung tao. Ngayon may biglang tumawag. Alam mo na ba yung balita? O, nag-announce na si Pangulo na si Mary Jane daw ay uuwi na dito sa Pilipinas. Yung pagkatawag niya na yun, ito, gumagano'n ito ko. Inihinto mo na yung motor. Ininto ko yung motor sa gilid, nagpahinga. Dahil sa sobrang saya, ay may kasama silang Apat na van sila, apat na van. mga pastor, mga pare, ang pumunta kaagad sa bahay. Ayun, ibinalita na nila. Masaya-masaya buong Talagang pamilya ko. masayang-masaya kami. Ano po reaksyon ng mga anak? Ay, ako Diyos nako. ko. Yung ang apo kong bunso malaking lalaki kasi. Yung yes, ika nauntog pa sa ano at malaki nga Tontuwa. Tapos ayun nga, sabi niya, pagdating daw ng mama niya, susulitin daw niya mga araw na nasira nung wala yung mama niya. Ngayon daw gagawin daw nila lahat ng mga gawa nila, uubusin daw nila ang kwan sa mama nila. Hindi raw nila nasubukan na alagaan sila ng mama nila noon. Bata pa sila. Ngayon binata na sila, masusubukan na raw nila may mama sila. Ikwento niyo po sa amin ang mga nagawa ng Philippine at Indonesian government, mga abogado po natin. Yan kasi, yung mga ganyan, wala kasing kaming nalalaman dyan. Dahil salang namin malaman yan pagka tumawag yung migrante sa amin na ibalitan nila na nag-usap na ang gobyerno sa wala kaming alam dyan. Salang namin, oo. Kaya hindi namin alam kung ano yung napag-uusapan ng government natin dito, government doon sa Indonesia. Wala kaming alam. Ito, nalaman lang din namin
Sa migrante lang din. Direktang umuugnay. Oo, sa migrante lang. Pero ang gobyerno, wala Wala. magpapatawag. Wala O kami alam. lumapit sa inyo. Wala pa. Ala Walang po. binalita Wala. sa inyo tungkol sa Oo. usad ng kaso Ala, ni Mary ala. Jane. Ala. Kaya hindi namin alam yan kung ano yung napag-usapan nila. Oo. Sa migrante lang kami nakakabalit. Nung si Duterte naman, nung Ala. umupo si Duterte, pumunta sa Indonesia. Nung dumating na siya dito, in-interview ng mga media, ang sinabi niya, no comment ako. Gusto ko ang unang makakaalam, Magulang. Pamilya Veloso. Oo, pero ala. Nagbuhat nung binitiwan niya yun hanggang ngayon wala. Walang nangyari. Alang nangyari, hindi kami pinatawag kung ano yung napag-usapan nila ni Widodo. Hindi namin alam. Kaya yung mga pinag-uusapan ng gobyerno natin dito, gobyerno doon, Ano wala kami kami alam? alam dyan. Sa migrante lang namin nalalaman. Ay, nanay! Makakauwi na si Mary Jane. Yun, Yun ganun namin lang. malalaman. Una pang tatawag sa amin ng mga migrante, dapat ang unang tatawag sa amin, Gobyerno Philippine sana, o Embassy, DFA man lang, o DFA. ano. Yan sana dapat. Kahit anong forma din ng assistance o tulong. Wala. Alam mo ba sabi ko, ayaw nila pagkawalan si Mary Jane. Ba't di nila supportan yung anak para hindi naman ako nahihirapan magpalaki sa mga bata? Yun pa nasasabi ko eh, dahil totoo yun. Bawat makikita sa amin doon, mayaman na kayo nanay, tatay. Mayaman na kayo nanay, tatay. Saan nga? Binigyan pa raw kami ng lupat bahay ni Noy. Aquino, saan ka ako titiran ko Wala na? naman. Ala naman. Kaya hindi totoo, mga balitaan na lang yun. Walang Ewan ko katotohanan. kung totoo yun o hindi, totoo man o hindi. Baka Hindi kami napunta na sa iba. mayaman. Dahil pinag-usapan na rin po natin yan, kanina nakwento nyo na may mga ibang anak, bukod kay Mary Jane, yung iba nyo rin pong anak ay naging OFW. Oo. Kayo rin po mismo. Ako di ba? kauna-unahan. Kauna-unahan ako nag-abroad. Hindi ko ipinaalam sa mga anak ko at ayaw ko rin sila pag-abroadin na baka magaya sa akin. Kaya hindi ko ikinuwento sa kanila ang nangyari sa akin. 3 buwan na ako sa Taip, sa Saudi yun ha. 3 buwan na ako doon, naranasan kong ako'y sampalin, 2 linggo na, bingi pa iteng ako, naranasan kong ako sa bunutan nila, paluin ng walis, naranasan ko, kinulong ako sa banyo na walang kain ng 3 araw. Lahat na ako, pinapalo ako ng walis, pinapalo ako ng ano, ako nakaranas. Umuwi ako, na hindi ko sinabi, ito lang nakakaalam. Nawag na namin kwento sa mga anak namin dahil dumadalagitan ng mga anak namin eh. Dinayaan namin, hindi hanggang sa nagdalaga na sila, nagkapamilya. Hindi ko inisip na lahat pala ng anak kong babae ay makakaalis. Naging OFW po. Oo, hindi ko akalain. Unang-una yung isang anak ko, siguro nagsawa na sa kahirapan namin dahil sa totoo lang, lumaki yung mga anak ko, hindi man lang nakatikim ng masarap na ulam. Sa bawang ko lang kanina na mantika at toyo, okay na. O kaya mantika, bagong okay na. O kaya yung suso, pag kumuha ka ng suso, tanong ka, ganun lang ulam nila, hindi na subukan. Ano. Siguro nagsawa na yung mga anak ko sa ganung buhay. Hanggang sa nagkaasawa sila, mahirap pa rin. Kaya naisipan rin nila mga ibang bansa. Ayaw ko silang payagan, pero hindi ko sila sabi nangyari May sa akin. asawa na sila nung Oo, nag-abroad sila. ayaw ko silang payagan. Ayaw ko. Pero nagpilit sila nanay. Gusto naman namin mabago yung buhay namin. Malay mo, swerting kami, ganon. Kaya hindi ako nakapiyok. Hindi ko na ikwento sa kanila yung nangyari sa akin na hindi ko alam. Kami palang lahat makakaranas ng ganon. Naranasan namin lahat, walang sinuwerte sa amin. At ang pinakamahirap, si Mary Jane. Sabi ko, kahit anong mangyari, hindi na ako papayag na may aalis pa sa anak ko. Diyan na kami. Kumain kami, hindi. Diyan na kami. Ayon po, Nay, no, Tatay, ayon sa Indonesian authorities, papayag po sila na makabalik si Mary Jane Veloso dito sa bansa sa kondisyon na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang pagkakakulong dito sa bansa. Ano pong masasabi niyo dito? Ang masasabi ko lang po, ano po ang ipagpapatuloy ni Mary Jane dito sa bansa na pagkakakulong? Ala naman po siyang hatol na siya habang buhay o siya ikukulong. Nahatulan lang po siya ng bitay noon. Pero yung hatol na sinasabi na wala. At sa isa pa, paano po nilang hatulan? Yung talagang may-ari, nakakulong na. Nahatulan na po ng habang buhay, umamin na po yun. Si Mary Jane, biktima lang naman. Bakit? Ano ang tatapusin ni Mary Jane na kaso niya? Biktima lang naman si Mary Jane. Alam naman siya maisa sa pagkaso kay Mary Jane eh. Biktima lang. Yung inano nila, nahulihan na siya na yung may-ari, yun, natulan na, nakakulong na. Natulan na ng habang buhay ang magkalibin. Anong reaksyon niyo? Sabi, pag ang pinagpipilian, sabi ay maaring sa Palawan o sa Davao ililipat.
Hindi kami Kaya papayag. hindi kami papayag dyan. Napakinggan na natin na sinabi ng gobyerno ng Indonesia na pagka nakauwi si Mary Jane sa Pilipinas, At saka may nanidigong yung si ano. Bongbong na. Bongbong Oo. na ang bahalang magbigay ng clemency. Oo. Binitiwan ng Yung sinabi. presidente ng Indonesian. O bakit ikukulong pa nila sa kung saan-saan? Saka si BBM, sinabi na rin ni BBM na walang kasalanan si Mergin, inosente. Oh, eh bakit naman ngayon ipagkukulong Mismo pa niya? si BBM pa Bongbong, nagsabi. oo. Bali, Naytay, naninindigan kayo na hindi dapat ikulong. Opo. Pardon Oo. dapat, hindi Oo, pagkakakulong. pardon. Oo. Ayun ang gusto namin, yung clemency ang ibigay na nila. Pero kung ipipilit nila ikukulong sa Davao, ibalik na ho nila sa Indonesia. Hindi ba nila siguro patayin nila ba ng araw doon, baka medyo haba pang buhay. Pero kung dito, baka linggo lang patay na si Baka Mergin. lapang isang araw pa lang, baka baliktad na yun eh. International ang kalaban namin. Talagang yung recruiter, nung nakulong si Mary Jane, na humingi ng tulong sa amin, sabi niya, tatay, tulungan niyo ako, nakakulong ako. Sinugod namin yung recruiter niya. Alam mo ang sinabi ng recruiter niya sa amin, tatay, nanay, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya namin bayaran yon dahil international na sindikato kami. Sabi niya, yun ang binitiwan niyang salita. Kahit 5 milyon. Kahit 5 milyon kaya namin bayaran. Kaya nung na-issue din niyang ikukulong sa Sa Mandaluyong. Mandaluyong, hindi kami papayag at ando doon si Christina. Oo, yung recruiter ando doon. At baka patayin niya doon, kaya hindi rin kami papayag. Naytay, ano po ang pinagdaanan ng inyong pamilya no, doon sa mahigit 1 dekada na pagkakakulong ni Mary Jane? Talagang mahirap. Talagang kami nagsisikripisyo, nagbuhat nung nakulong yung aking anak. Hindi pa man kasi nakulong yung aking anak, talagang ang buhay namin, inamumulot na lang kami ng bote. Hirap na talaga. Hirap na talaga kami, lalo na nung nagdoble nung nakulong siya. Hinaharas pa po kami. Inaharas Sino pa pong kami. mga nanghaharas sa inyo? Kasi mga nung- international siguro Yung mga sindikato. kwan, nakabaril sila ng mahaba eh. Mahaba. Pupunta sila sa bahay. Tatanungin nila kung nasaan yung bahay ng Magbiloso. Pagka itinuro ng taong dumadaan, aalis na sila. Mga Ah, nakaban. nagmamanman, Oo, naka-monitor. oo, Ang ganun ginawa na nila, naman. Atty. Edri, tumawag sa NBI at kapulisan sa Kabatuan. Kaya po nirondahan kami ng mga NBI at Binantayan kami. Tapos ang ginawa nila ng mga migrante, kinuha naman kami sa kayong pamilya ni Mary Jane, yung 2 anak at asawa. Idira rin namin nila, itirago kami. Kaya matagal din kami itirago Eh, dyan. kuwan eh, ang suot nila sundalo eh, pansundalo. Marapan sundalo. Tapos pag may naramdaman silang liligid-ligid na naman doon, ililipat na naman kami. Pag may naramdaman sila, ililipat kami. Ganun. Ganun ang naging buhay namin nung nakakulong si Mary Jane. Manugang ko. Takot, Muntik. kaba. Kumbaga, yung implikasyon din po sa inyo, naging banta rin sa seguridad Oo. ninyo, di ba? Ganun ang nangyari sa buhay namin. Hirap kami no. Paano po natin makakamit ang hustisya para kay Mary Jane? Kasi mananawagan tayo sa mahal nating Pangulo na sana po pagkadating ng aking anak dyan sa dito sa Pilipinas, sana wag nang ikulong, idiretsyonan niyang iuwi sa amin. Iabot niya kaagad yung clemency sa aking anak na diretsyo na sa aming bahay. Sa lahat ng tumulong sa amin noong mulat sa pool hanggang ngayon, magtutulong-tulong uli para mapauwi na si Mary Jane. Talagang sabik na kami sa anak ko. At saka hanggang buhay sana kami, mapauwi na nila. Dahil baka mamaya mawala kami tatay, kawawa yung 2 anak eh. Yun ang gigiit namin Opo, sa ating yun. mahal na Pangulo. Dito, pagkapunta niya dito, wala na siyang kaso. Anong ikakaso natin sa kanya? Wala na. Biktima. Dahil ang kaso niya nasa Indonesia. Oh. Hala na, sana isipin ni mahal na Pangulo na pauwiin na. Diretso ng pauwi. Panawagan niyo po, ligtas na makauwi, hindi ikulong, diretso sa bahay. Maraming salamat po, Tatay Cesar and Nanay Celia sa pagpapaunlak at pagkwento nung naging buong journey ninyo bilang isang pamilya doon sa ganap na hustisya at pagpapalaya kay Mary Jane. Salamat din po. Isang magandang balita ang napipintong pag-uwi ni Mary Jane Veloso. Pero tulad ng sabi ng kanyang mga kapamilya at taga-suporta, hindi ito sapat.
Anila makakamit lang ni Mary Jane ang ganap na hustisya kung masisiguro ng pamahalaan ang kanyang pag-uwi at paglaya. At makakamit din ang hustisya kung ang mga tulad ni Mary Jane na biktima ng trafficking ay mapoprotektahan ng pamahalaan. Kaya't patuloy ang panawagan ng mga kaanak at taga-suporta ni Mary Jane. Igawad ang clemency at siguraduhin ang ganap na paglaya. Muli, ito si Menchani Tilendo, humahalili kay Inday Espina Verona. Salamat sa panonood ng Alab Analysis. Hanggang sa susunod.